back to the pocket. Garcia steps up. Hook right. Here's over. Revenge. Redemption. Ito na sa wakas mga kakwento. Mark Magnifico Magsayo, ang former world champion, ang pambato ng Tagbilaran City Ball, sobrang excited na sa kanyang muling pagbabalik sa ibabaw ng lona. Magsayo, biglang nalungkot sa may hindi inaasang pangyayari. Sam Goodman, wala na talagang pake sa paparating na laban, basta wawasakin niya ang current undisputed super bantamweight world champion na si Naoya Inoue. Dito po galing mga kakwento ang mga balitang ibabahagi ko sa inyo. Kaya tara, kwentuhan na. Ako ay lubos na nalulungkot tungkol dito. Champ Israel Magnifico, salamat sa lahat ng inspiring na mga salita na sinabi mo sa akin. Isang karangalan para sa akin. Ipagpatuloy ang ligasiya ng Magnifico. Naway magpahinga ang iyong kaluluwa sa kapayapaan, champ. Medyo nanlulumo si Magsayo sa pagpanaw ng orihinal na El Magnifico na si Israel Vasquez sa edad na 46 anyos dahil po yan sa kanser. Kaya naman, ipagpapatuloy ang ligasiyang nasimulan ng unang Magnifico sa bulanong dala ang bansag ng Magnifico. Dahil ngayong December 14, Sabado sa Long Beach, California, USA, December 15 naman Pilipinas time, magbabalik na ang Magnifico. Sa oras na ginawa ko ang video ito mga kakwento, wala pa rin inanunsyo kung sino nga ba talaga ang makakalaban ni Magnifico. Ang pangalan na palaging binabanggit na makakalaban ni Magsayo ay ang Mexicano na si Eduardo Rocky Hernandez na isang top contender sa super featherweight na may kartadang 36 wins, 2 losses at 32 knockouts. Meron siyang halos na 89% na knockout percentage. Kaya talagang masusubukan dito si Magsayo kung itong si Rocky Hernandez na talaga ang makakalaban niya. May mga nag-comment nga ng mga boxing fans dahil bakit raw ang poster na ipinapakita ng Marv Nation na nagpo-promote ng laban na ito ay walang mga kalaban na inilagay sa mga boksingero. Pero ang sagot naman ng Marv Nation bilang promoter o tagapayo, dapat na malaman na ang ilang mga laban ay nakatago o hindi nakalagay sa box rec. Karaniwang gawin ito para sa mga matchmakers. Ngunit hindi ibig sabihin na ang laban ay hindi match o magkatugma. May pinirmang kontrata sa lugar na may isang hindi natalong manlalaban at ang laban ay inanunsyo sa lalong madaling panahon. Ang manlalaban ay may sapat na oras para sa isang mahusay na kampo, kaya tiyak na ito ay isang laban na inaabangan. Samantala, lalo na namang nag-aangas itong si Goodman sa paparating na laban nila ni Inoue. Dalayon sa kanya na oo nga, alam niya na itong si Inoue ay magaling at taglay ang pambihirang lakas. Pero wala siyang pake dahil naniniwala siya sa kanyang sarili na kaya niyang wasakin itong si Inoue. Marami man ang nagsasabi sa kanya na huwag mo nang kasahan itong si Inoue dahil medyo maaga pa. Pero ayon kay Goodman, hindi niya pinapakinggan ang mga payo na yon dahil alam niya sa kanyang sarili na kaya niya itong si Inoue at naniniwala siya sa kanyang sariling kakayahan. Hindi niya tinanggap ang laban na ito kung sakaling nakikita niya na siya ay walang laban kay Inoue dahil sa totoo lang talaga para sa kanya, ang nakikita niya ay siyang unang tatalo kay Inoue at target niya na magandusay at mahirap ang huminga si Inoue sa ibabaw ng lona sa harap ng kanyang mga kababayang mga Hapones. Mga kakwento, sobrang seryoso na talaga itong si Goodman kay Inoue. Giyera kung giyera ang target nito at hindi raw siya sa lona tatakbo-takbo. Ikaw kakwento, ano sa tingin mo? Kaya bang panindigan ni Goodman ang mga banat nito? Siya na rin kaya ang unang magpatikim kay Inoue ng talo? Ikaw kakwento, ano sa tingin mo?
you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that, spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas, think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon, baka pwede niyo po ako mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo matatapos mga kwento ay syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. Kay kakwentong Lucky Striker, kay kakwentong Greg Follow Me, kay kakwentong Michael, at ikaw kakwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito lang po muna ang ating kwentuhan at abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.